Si Risa Ontiveros naghahanap ng kakampi. Panoorin natin. Ang plan ko po sa 2028 ay ngayon pa lang patuloy na pinaghahandaan, pagkaisahin, hindi lang ang kakampings pero ang lahat ng opposition at oppositional or reform-minded forces, no? Lahat pong nangangarap ng pagreforma sa ating lipunan, pagpapalakas at pagpapayaman ng ating ekonomiya at bawat mamamayan, lalo na yung mga mahihirap pa sa ngayon at pati ang middle class na dapat ding proteksyonan at pagkaisahin yung ating mga mamamayan. Ganun po yung elemento ng gusto kong at bala kong ipresenta namin sa 2028. At kung ano po yung casting doon sa aming slate, kung sino-sino po ang pinaka popular, malakas, winnable. Yun po yung aming ihaharap. Meron po ako nakitang post kahapon pero na alam ko pong nai-repost nyo na at report na fake news na nagsabi raw po kayo na tatakbo kayong presidente. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ng nagkakaisang oposisyon. So, first things first nga, buuin namin, pagkaisahin ang lahat ng reform-minded at opposition forces. Sama-sama po kaming magdedesisyon at kung sino po at sino-sino ang piliin namin, siya po o sila po ang haharap. Nakataya po ako. Bakit ito mga politiko natin, puro reform lang ang nasa isip. Puro reform ang bukang bibig. Diba? Reform, reform. Simula pa ito nung after na patalsik si Marcos Sr., yung tatay ni Bongbong Marcos na isa din magnanakaw. After noon, nung si Cory na ang naupo, sabi niya i-reform ang bansang Pilipinas. Si Ramos, reform. Si Irap, reform. Ganon din, lahat sila reform. Diba? Wala man lang akong narinig sa kanila na nagsasabi na kailangan natin i-enhance, kailangan natin palakasin, kailangan natin pangpagandahin ang ating ekonomiya. Diba? Bakit pa na-reform? Masyado kasing selfish itong mga politiko natin. Diba? Sa time ni Marcos Sr., marami mga existing project si Marcos na nung umupo si Cory Aquino, pinahinto niya lahat yon kasi ayaw niyang ipagpatuloy yung mga project ni Marcos Sr. Gumawa siya ng sarili niyang project, sarili niyang legacy. Di ba? So nung naupo si Ramos, ganun din ang nagiging pattern. Pina-stop niya yung mga project ni Aquino, so on and so on. Di ba? Pero nung dumating si Pangulong Duterte, tinanggal niya yung ganong klaseng sistema. Kung ano yung mga project ni Pinoy na existing, na nadatnan ni Pangulong Duterte, ipinagpatuloy niya yon. Kasi pag i-stop mo yung project na yon, masasayang yung budget para ka nagtatapon ng pera. So ganun din kay Pangulong Duterte. Pagkatapos ni Pangulong Duterte, meron siyang naiwan na mga project na madadatnan ni Bongbong Marcos. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Pinahinto niya lahat yon. Lahat ng mga big project ni Pangulong Duterte, pinahinto niya. So anong gagawin ni Bongbong Marcos? Gawa siya ng sarili niyang project, which is yung flood control na nagkabulyaso ngayon, di ba? Yan sana yung magiging legacy niya. Pero since na nagkabulyaso nga yan dahil puro corruption, wala siya project. So, wala siyang project, na-stop yung project ni Pangulong Duterte, walang existing project sa ngayon. Kaya, itong mga politiko natin, kaya ko nasabi mga makasarili, selfish, at bukang bibig nila panay reform, kasi ayaw nilang tanggapin, or ayaw nilang i-inherit yung mga existing project ng mga nagdaang administration, kasi hindi mapupunta sa kanila yung credit. Gusto nila na kahit wala na sila sa pwesto, mamatay na sila, sila pa rin yung ina-appraise ng mga taong bayan. Kita mo kung gaano ka makasarili itong mga hinayupak na ito. Kaya itong mga hinayupak na ito, kahit na may mga project na existing, hindi nila gagawin yan. I-stop nila yan. Kaya every time na magkaroon ng eleksyon, panay reform ang bukang bibig. Reform, reform.
Wala man na silang naibanggit na kailangan i-enhance. Kailangan natin dagdagan ang ganitong project para mas lalong gumanda. Di ba? So, palagi tayo nag-umpisa sa uno. Walang katapusan. Umpisa ng umpisa. Hindi man lang matatapos yung mga project. Kaya itong tao na ito, pagka maupo sa pisto ito, magtatapon ito ng pera. Kasi lahat ng project na existing ngayon, hindi nila tatapusin yan. Oh. Kaya hinayopak to mga to mga kagwang ito Sa madaling salita, itong grupo ni Risa Hontiveros at kung sino man yung makialyansa sa kanya, basura lahat yan. Di ba? Mga basura. Kaya aware kayo dyan. Huwag niyong iboto yung mga animal na yan kasi mga basura yan.